kakaunti lang, isang kakaunti lang makakapasok sa kanyang kaharian. Hindi paramihan. Dahil ang marami doon sa kabilang buhay. Pero tayo, nagtitiwala at naniniwala tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya, sa mga oras na ito, handa na ba kayo? Amen. Kaya handa natin, isantabi muna natin ang mga problema, nandito tayo, pumutos tayo sa araw na ito, dahil ito ang araw ng ating pagkain ng ating kaluluwa. Di ba? Ito, minsan lang ito kumain ng ating kaluluwa, maging balance tayo, maging malakas tayo sa ating spiritual na buhay. Kaya tawagin na po natin ating pastor, si Alan Kisto. Amen. Asan yung salamin ko? Hindi pangit na apelyido, hindi mo binabanggit. Kristo. Yan, oh. So, puri ng Diyos, kagabi nga ay talaga, akala nila madidistract kami. Sabi ko sa nila kami dyan, no? Kahit anong sabihin niyo sa amin, hindi po kami madidistract. Bagamat maraming tao kagabi, talagang iba ay halos i-distract yung gawain namin, pero sanay kami dyan, no? Kaya hindi kami nakatingin doon. Nakatingin kami talaga sa pangangaral ng mabuting balita. Kasi yung kalagayan nila, naging kalagayan ko rin nun. Yung hindi pa ako mananampalataya, ganun din mga ginagawa ko. Distract ako ng distract doon sa mga nagtuturo. Pero yung pala, ang tanging daan para makakakilala ko sa Panginoon. So kaya, naunawaan ko po sila, kaya hinayaan ko sila, sige, ang mahalaga at importante, nakarinig kayo ng salita ng Diyos para pagdating ng panahon, wala kayo may dahilan na hindi ko napakinggan ng mga bagay nito. So kaya, sa mga oras po ito, so welcome po natin ang bawat isa na makinig po ng salita ng Diyos, maging sa YouTube channel, sa FB, sa mga friends po natin, Luzon, Visayas at Mindanao, even sa mga ibang bansa, ay sila rin po ay nanonood. Sa video natin ay kakaunti lang po tayo, no? Atin naman talagang totoo. Sinabi naman ni Jesus Christ yan eh. Makipot ang daang patungo sa buhay ng walang hanggan at kakaunti lamang ang nakakasumpong nito. Ngunit maluwang ang daang patungo sa kabahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. No, dinaraanan. Kaya huwag tayo malungkot. At gano'n pa man, alam naman natin ang kaligtasan natin ay individual. So, ibig sabihin, parang pagkain lang yan. Ang pagkain natin ay individual. Amen po ba? Amen? Pag hindi ka kumain ng sarili mong pagkain, hindi ka mabubusog. Ganoon din po sa atin pong pagharap sa Diyos. Kung gusto natin ang kaligtasan, magpatuloy tayo, marami man o kaunti. Amen? So yan, ang ating pong pag-aralan, ang Diyos ba ay buhay? Ang Diyos po ba ay buhay? Amen. Amen. So yan ang patunay na ang Diyos ay buhay. Kung bakit naglilingkod tayo sa Panginoon sa mga bagay na totoo at totoong Diyos na buhay. So, yan po ang ating pong pag-aralan, ang Diyos ba ay buhay. So bago tayo magpatuloy sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo muna ay humingi ng gabay at patnubay sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon, maraming salamat sa Espiritu ng Diyos. Dalangin namin na patuloy pong kaming gabayan, patnubayan Panginoon upang maintindihan po namin at maunawaan ang iyong mga salita namin pong mapapakinggan sa mga oras ng slogan. Sapagkat naniniwala po kami, ang iyong salita ay makapangyarihan sa lahat at nagbibigay ito ng kagalakan, kapayapaan sa aming pong mga puso habang kami ay narito sa mundo nito, Diyos. Salamat sa mga oras nito, God, sa iyong gabay at patnubay, pangunan niyo po, maging lingkod, continue to give you wisdom, Lord God, and knowledge, at para patuloy ko po may pangaral
ang mabuting balita, hindi lamang sa lugar nito, maging sa ibang mga lugar pa noon. Kaya purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So dito ay mapatutunayan po natin na ang Diyos nga ba ay buhay. Na nagsasabing ano ang katibayan na ang Diyos ay buhay. Ang katibayan na ang Diyos ay buhay kung naniniwala ka sa Biblia. Sapagkat ang Biblia lamang ang magtuturo sa atin patungkol sa Diyos. Amen. Dahil kung hindi mo ito paniniwalaan, sasabihin mo hindi naman totoong may Diyos. Ngunit kung paniniwalaan mong Biblia, yun ang magtuturo sa iyo na may totoong Diyos na buhay. Dahil mayroon nagsasabi, wala naman Diyos eh. At mayroon din nagsasabi, hindi totoong may likha nitong langit sa lupa. At sabi ng iba, ang mundo ay puso lang itong lumitaw na para bang walang gumawa. Dahil, nasasabi nila yun dahil hindi nga sila naniniwala sa Biblia. Pero sa atin, na mga naniniwala sa Biblia, mayroong Diyos na naglikha nitong langit at ng lupa. Siya yung Diyos na buhay. So ang patunay na may Diyos na buhay ay walang iba po ay ang Biblia. Ang siya nagpapatunay. Sa 2 Corinthians chapter 3, verse 15 hanggang 18, na sinabi ng Biblia, mula pa sa pagkabata ay alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, dito ay pinakikita na kung gusto mong makilala ang Diyos, kailangan nakabis ang iyong paniniwala sa mga nakatala sa Biblia. Dahil yan ang magtuturo, yan daw ang kinasiyan ng Diyos para magamit natin. Para makilala natin siya ng lubusan. At sinasabi ng banal na kasulatan sa 2 Peter chapter 1, verse 19 to 21, na sinasabi ng Biblia, kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuti itong pagkukunan ninyo ng pansin, sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanlaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon. At magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyo, walang makapagpapaliwanag ng alinmang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim na kapangyarihan ng Espiritu Santo. So yan ang sinasabi ng banal na kasulatan para mapatunayan mo at malaman mo na mayroong Diyos na buhay kung naniniwala ka sa Biblia. Dahil maraming tao hindi naniniwala sa Biblia. Dahil sabi nila, ang Biblia ay gawa lang ito ng tao. Pero naniniwala rin sila sa gawa ng tao. Kung sa Biblia, ayaw nila. Bakit ayaw nilang paniwalaan ng Biblia? Dahil nga, may nakatala sa Biblia na salungat sa kanilang mga ginagawa. Amen. Salungat sa kanilang paniniwala. Kaya hindi sila nakapokus sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sa atin na mga sumusunod sa kalooban ng Diyos at gumagawa ng matuwid, gustong-gusto nating paniwalaan ng Biblia sapagkat iyon ang nagtutuwid sa atin sa tamang landas at paniniwala sa Diyos. Amen!
So diyan ay sinasabi ng banal na kasulatan. Malalaman mo lamang na may Diyos na totoo kung naniniwala ka sa banal na kasulatan sa Biblia. Ang sabi niya sa Roma chapter 15 verse 4 and 6, ang sabi ng Biblia ay ganito, ano mang naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkakaroon tayo ng pag-asa. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay na may pagkakaisa kay Kristo Jesus upang sa gayon nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa lahat na nakasulat sa Biblia noong panguna ay naisulat para sa ikatututo natin. Amen! Makilala natin ang Diyos na buhay. Hindi siya Diyos na patay. Diyos po siya na buhay. Siya'y gumagalaw. Amen! Hindi yan dati ng Diyos natin dati. Diyos na may kamay, may mata, may tainga, may ilong, pero kung saan siya nakalagay hanggang doon na lamang siya. Pero ngayon ay hindi na. Amen! Siya ay nasa lahat ng dako kung saan tayo naroon, nandun siya. Gumagabay siya sa atin. Kaya kung naniniwala kang may Diyos na buhay, dapat naniniwala ka sa Biblia. Dahil yun ang tamang paraan para makilala mo ng lubusan ng Diyos. Kaya sabi niya sa Payat chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa ng aklat nito, ang nakikinig sa propesya nito, at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat malapit nitong maganap. Kaya ito ang katibayan na ang Diyos na sila ay buhay, na ang Diyos ay buhay. Ito ang katibayan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoong buhay. Bakit? Dahil naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Pangalawa, ang katibayan na ang Diyos ay buhay, ito ay sa pamamagitan ng kanyang paglikha sa lahat ng bagay dito sa mundo. At malalaman mo ito sa pamamagitan din ng Biblia. Ang Biblia rin ang magtuturo sa atin kung paano niya nilikha ang langit at ang lupa, lahat ng bagay na narito sa mundo ay isinulat sa Biblia para malaman mo kung paano niya ginawa ang mga bagay nito. Sa Genesis chapter 1 verse 1 hanggang 31, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at tumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga na siya ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinabukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan, maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalawang araw. Sinabi din ng Diyos, magsasama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ang ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsasamang tubig na siya ng ito'y mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halaman, nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito. Tumubunga sa lupa ang mga halaman na siya ng ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang magbukod ang araw sa gabi. At ito'y magiging batayan sa bilang ng mga araw
taon at kapistahan. Mula sa langit ang mga ito, magbibigay ng liwanag sa daigdig, at gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ng Diyos na ito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-apat na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig na maraming bagay na may buhay. At nagkaroon din ng mga ibon sa ipapawid. Nilikha nga ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiya ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-limang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. Maamo, mailap, malaki, at maliit, at gayon nga nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito, at nasiyan siya ng ito'y kanyang mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao, ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa ipapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo, mailap, malaki, o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa ipapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halaman, nagkakabinhi, at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang lutain ay ibibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon, at ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-anim na araw. So iyon ang katibayan na ang Diyos ay buhay. Amen? Lahat pa ng kanyang nilikha ay nakikita natin. Nakikita ba natin ang araw? Nakikita ba natin ang buwan? Nakikita ba natin mga bituin? Lahat na nakikita dito sa sanglibutan, ang Diyos ang nailikha niyan. Kaya masasabi natin, ang Diyos ay buhay sapagkat naniniwala tayo sa banal na kasulatan. Amen! Dahil kung hindi ka naniniwala sa Biblia, kahit yung mga narinig mong binabasa ko, hindi mo rin paniniwalaan. Ay, ito ba? Kasi hindi ka naniniwala sa Biblia. Pero dahil naniniwala ka sa Biblia, totoo ang sinasabi ng Biblia. 100% naniniwala ka na may Diyos sa buhay. Amen! So yan ay sinasabi ng Biblia na katibayan ng Diyos ay buhay. Pangatlo, ang katibayan na ang Diyos ay buhay. Ang katibayan dahil sa walang hanggang tipan na ginawa niya kay Noe at sa mga hayop. Ano yung walang hanggang tipan na ginawa ng Diyos?
ang walang hanggan na tipan na ginawa ng Diyos, yung kanyang bahaghari. Yung bahaghari na yan na nakikita mo, yan yung ginawa ng Diyos na walang hanggan tipan sa lahat ng hayop o sa lahat ng tao. Na wala ng baha, nagugunaw sa mundo nito. Ganito sinasabi sa Genesis chapter 8 verse 1 hanggang 17. Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa, at ang mga isda, ang lahat ng ito ay inilagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Gaya ng mga halamang lutain na inyong kinakain, lahat ng mga ito ay maaari na ninyong kainin. Huwag lamang kakainin ang karning hindi nalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Mananagot ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y hayop, pababayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sinumang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa. Sapagkat sa larawan ng Diyos, ang tao'y nilikha. Magkaroon na kayo ng maraming anak, upang manirahan sila sa buong daigdig. Sinasabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakipagtipan sa inyo ngayon, pati sa inyong mga magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, pati sa maaamo, mailap na hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakipagtipan sa inyo. Kailanman hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pagipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, alalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maalala ko ang walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Amen! Hello! Iyan ang sinasabi ng Biblia na ang kanya patunay na siya'y buhay. Mayroon siyang tipan sa atin, pangako niya na wala ng baha, nagugunaw sa buong sanglibutan. Hello! Kapag nakita mo ang bahaghari, nakikita mo ba ang bahaghari? Saan nakakita? Ako madalas kong makita yon. Kapag mayroon ambon, mayroon mga lumilitaw yon. Yung sign, palatandaan ng kanyang walang hanggang tipan sa'yo at sa atin at sa lahat ng nabubuhay. Ang sign yun ay wala nang baha nagugunaw sa buong sanlibutan. Amen! So yan ang nagpapatunay na ang Diyos ay buhay. Pangapat, ang katibayan na ang Diyos ay buhay, ang pagkakaroon ng iba't ibang wika ng tao sa buong sanlibutan, na ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng iba't ibang bansa. Ito ang patunay na sinasabi ng Genesis chapter 11 verse 1 hanggang 8, sa pasimula, iisa ang wika at magkakapariyo ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Sinar at doon nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay.
tisa ang ginamit nilang bato, at arkistra naman ang kanilang simento. At sinabi nila, halik kayo, at magtayo tayo ng isang lungsod na may turing abot sa langit, upang maging tanyag tayo, at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang turing itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat, at isa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti, bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay matotak-otak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtayo ng lungsod ni Babil. At ang pagtayo ng lungsod, Babil ang tinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat doon ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. Mula roon, nagkautak-utak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Kaya nagkaroon tayo ng iba't ibang wika. Nagkaroon ng waray. Amen po ba? Pag waray ka, waray ako, waray tayo lahat, magkakaroon tayo ng isang lungsod ng pangalan ay waray. Amen? Kaya doon nagkaroon ng iba't ibang bansa ayon sa kanilang pagkaintindi sa kanilang wika. Yan ang nagpapatunay ng Diyos ay buhay. Amen? Dahil sa pasimula ay isang wika ng tao, sabi ng Biblia. Last but not the least, ang katibayan na ang Diyos ay buhay ay ang pagkakaroon. Ang katibayan na ang Diyos ay buhay nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. Amen! Hello! Nang suguin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang sabi niya sa John 3:16, verse 16 and 17, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Yan ang nagpapatunay na ang Diyos ay buhay, ay mayroong Kristong ipinanganak sa mundo nito. Amen! Yun ang anak ng Diyos. Yun ang anak ng Diyos na isinugo ng Diyos sa mundo nito para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang sabi niya sa Romans chapter 5, verse 8 hanggang 11, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo nagagalak at nagduturi sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Amen! Ayan ang nagpapatunay na ang Diyos ay buhay. Dahil mayroong Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, at ang Kristo nito ang siyang naging anak ng Diyos na upang matubos ang ating mga kasalanan. Sa 1 John chapter 4 verse 9 hanggang 21, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya, at sinugo niya ang kanyang anak
upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo magmahalan. Kailanman, wala pang taong nakakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap ang atin. Nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin na natili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkaroon niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatutuhanan, isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananahan sa Diyos at ang Diyos naman nananahan sa Kanya. Nalalaman natin tayong inibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Yan ang nagpapatunay na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin, na mayroong Diyos na buhay, at si Kristo ang katunayan na siya ay buhay. Amen! Si Kristo ang katunayan na siya ay buhay. Hindi siya patay. Kaya kapag tumawag ka sa Kanya, nandiyan siya at handa siyang makinig sa iyo. Dito po tayo magtatapos sa Romans chapter 8, verse 31 na pinatutunayan na ang Diyos ay buhay. Na dapat tayong maniwala, sumampalataya tayo sa Kanya, bagamat hindi natin siya nakikita. Ina-example niya sa atin ang hangin na ito. Naramdaman niyo ba ang hangin? Nakikita niyo ba ang hangin? Hindi. Pero naniniwala tayong may hangin. Ganon din naman ang gusto ng Diyos. Maniwala tayong may Diyos, bagamat hindi natin nakikita natin ang Diyos. Pero sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, alam natin na mayroon Diyos. Amen! At darating ang araw, ang Diyos nito ay makikita natin ng mukhaan, sabagat ang sabi ni Jesus, kung ako'y nakita ninyo, ay nakita na rin ninyo ang aking Ama. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama, sabagat ako at ang Ama ay iisa. Ang sabi nito sa Romans chapter 8, verse 31, ano? Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Ngayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamamagitan para sa atin. Sino ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapaghatian, ang pag-uusig, kagutuman, kahirapan, panganib o kamatayan, ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo buong araw kami pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi sa lahat ng mga ito tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sabagat natitiyak kong walang makapag-iwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamumunuan o mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang katastaasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinatulog sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan ang nagpapatunay na mayroong Diyos
na buhay. Na hindi tayo dapat mangamba. Hindi dapat tayo matakot o hindi dapat tayo mag-alinlangan na maglingkod at pagpapurihan at paglingkuran ang Diyos habang tayo ay nabubuhay. Amen! Nawa ay meron tayo naintindihan. Ang Diyos may buhay. Ang Diyos may buhay! Palakpakan po natin ang Panginoon kung ang Diyos ay buhay. Yan ang totoo na ang Diyos ay buhay. Salamat sa inyo pong lahat at sa mga nakikinig po sa YouTube channel, sa FB, Luzon, Visayas at Mindanao. Nawa ay meron po tayo naintindihan, meron po tayo naunawaan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoong buhay kung naniniwala ka sa Biblia. Amen! Dahil kung sasabihin mo ang Diyos ay buhay, kung hindi ka naniniwala sa Biblia, questionable ang iyong pagkakilala sa Diyos. Dahil ang Biblia lamang ang tanging paraan para lubos mong makilala ang Diyos na buhay. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat sa mga Spirit of God sa inyo pong mga salita na aming napakinggan na nagbigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso at naging kalakasan ng aming buhay pananampalataya. Bagit kami, Panginoon, ay kakaunti lang ang aming mga kapatiran sa man sila naroon, anumang kalang mga ginagawa ngayon. Dalahin ko agad, ingatan niyo po sila, Panginoon. Nasa sunod na linggo ay makakasama na namin sila sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa lugar nito, O Diyos. Sapagkat ikaw may sabi, Lord, anin maaraw kami gagawa ng aming ikabubuhay habang kami ay narito sa mundong ito. At ang isang araw, Panginoon, ay lalaan namin ito para maglingkod sa iyo habang kami ay narito rin sa mundong ito, Lord. Kaya purihin ka, pasalamatan ka ng bawat isa sa amin narito. Ikaw ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran at pinapupurihan sa Espiritu at sa katotohanan sa mga bagay na hindi namin nakikita, sa mga bagay na hindi namin nahihipo, sa mga bagay na hindi namin nahawakan, sapagkat ikaw ang Diyos ay Espiritu at Diyos na buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Hello? Pero ba tayong naunawaan patungkol kay Kristo? Diba? Na siya ba ay buhay o siya ay hindi buhay? Para sa ating mga Kristiyano, buhay siya. Diba?